Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Ito, nakakagulat ito, mga kaibigan, na napakarami pala ang nakabaon na matataas na kalibre ng armas diyan mismo sa loob ng kapihan. Dahil required na kailangan bumili ng armas ang mga membro. At siyempre, ito ay mayroong isang nagsiwalat na dati nakatira diyan sa kapihan na membro ng kulto at ngayon ay tumiwalag na. Siya ay tahasang siniwalat, diretsahan na ika nga po'y nandiyan sa loob ng kapihan, nakabaon ang mga armas, tinago. Laman ang video na yan ating tatalakayin, at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito, at nang sa ganun lubos nating maunawaan. Heto na, samahan nyo po ako, mga kaibigan. Ni Jerry Esquilario at sa mga leader ng mga kulto, nire-require na sila ay bumili ng mga armas. Inutusan silang ipalibing. Ininstruksyonan sila ng mga dating pulis kung paano nila itago yung kanilang mga armas. Pero kung hindi naman, matigas naman ang ulo ninyo na naniniwala kayong meron siya talagang kapangyarihan, ipagpatuloy ninyo. Dahil sinisigurado ko sa inyo na hinding-hindi siya maa-acquit. Na siya ay mapaparusahan, walang bail. Okay? Sa dami ng kanya mga ginawa, walang kapatawaran. Wala talaga. Kaya sa mga taong naniniwala or napasubo na lang, time nyo nang mag-isip-isip, mga kaibigan ko. Dahil nga, biro mo yan, ang sabi ni Rassi, pala, it's obligatory na sila ay required na magkaroon ng mga baril. So, required pala ni Jerry Esquilario at sa mga leader ng mga kulto, nire-require na sila ay bumili ng mga armas. At gaya nga ng sinabi niya, gaya noon na mayroong nagbabadya na puntahan sila ng gobyerno. Inutusan silang ipalibing. Ininstruksyonan sila ng mga dating pulis kung paano nila itago yung kanilang mga armas. Pinahuhukay sila, mga kaibigan ko, ng hukay na mas malalim pa kisa sa libingan ng kanilang mga patay. Ang hukay is hanggang leeg daw ng tao. Hanggang leeg ang lalim ng hukay ng kanilang mga armas. Alibingan ng kanilang mga armas, pinahuhukay. So, at ipababalot pa ng kung ano yung pinabalot sa kanila na para daw hindi ma-detect ng mga K9 ang kanilang mga armas. So, sa ating mga kapulisan dyan, sa NBI at sa mga department, kung kanino, kung sino ang may hawak ng ganong investigations. Hindi basta-basta. Biro nyo yan, halos lahat sa kanila
So, nire-require at meron pa silang inventory. Meron silang taong mag-house to house na puntahan ng mga bahay-bahay at i-inventory kung ano at ilan ang kanilang mga armas sa kanilang households. So, guys, ang sindikatong ito ay delikado. Kaya pala ganun sila kayayabang. Bukod sa tinitrain sila paano humawak ng armas. Train sila kung paano yun ikasa. At yung iba, lalo na ang sa Barangay Aguila, train sila kung paano i-disassemble ang mga armas nila. Kung ano-ano na lang yung training na ginagawa nila. Yung mga training nila, mga kaibigan ko, kung nakita ninyo dyan sa mga videong, mga pinost ng maraming tao. Isa na ako. Ang mga training nila, guys, is yung ready na sila para pagdating ng giyera, meron silang alam, marunong. Okay, alright. Heto na naman tayo mga kaibigan. At kaunting paalaala, paliwanag ho. Yung video na yan ho ay translate na sa Tagalog. Ang aktual na nagsiwalat ho niyan, yung interview ni Ma'am Dayan, at napanood ko na rin po yan ng live. Sa live ho ni Ma'am Dayan Dantes, yung babae ho na yan na nasa video, ay in-interview ho itong isang membro dati ng kulto diyan sa kapihan na kanyang experience ho ay mayroon diyang baril napakarami sa loob ng kapihan na binaon at required bumili ng baril ang mga membro ng kulto diyan po sa loob ng kapihan. Subalit ang kanyang interview doon sa page ni Ma'am Dayan ay anong salita ito? Bisaya ba ang salita nila? Hindi ho natin maintindihan dahil salitang Bisaya. That's why ngayon ho ay nagkaroon ng pagkakataon itong si Ma'am Dayan na siya po ang nag-translate ng Tagalog. Yan po ay translate na sa Tagalog. Buti po nang tayo ay nagkakaintindihan. Sapagkat hindi po naman lahat tayo ay nakakaintindi ng Bisaya. At kahit ako, hindi ko rin naiintindihan. Kahit yun na lang po ang pinakita natin kay Ma'am Dayan na translate niya sa Tagalog. Okay, shout out at maraming salamat Ma'am Dayan. Ipaumanhin uli ang paggamit ng inyong kaunting video clip. But bueno, kung gusto nyong mapanood ho, ang full story nito, naka-live interview dito sa dating membro ng kapihan na nagsiwalat nga na napakadaming armas na nakabaon diyan sa loob ng kapihan, ay pwede ho niyong puntahan ang FB page ni Ma'am Dayan. Nandun ho ang live interview niya. Okay, dakuhan po natin ito at bigyan po natin ng kaunting public opinion. Hindi na po ito lingid sa inyo, mga kaibigan, na tinalakay ho natin. But doon sa ating pagtatalakay na ang gusto kong ipunto doon sa una natin pagtatalakay na ang sabi ko ay wala ho pa tayo nakikita na katibayan na walang armas o mayroon diyan ho sa kapihan. Ang tanging pinapahatid ko lang po sa inyo, bakit hindi ho applyan ng search warrant at nang sa ganun po ay mapatunayan kung mayroon nga ba o wala na nakabaon na armas diyan ho sa kapihan. Yung punto de vista ko ho ay nandiyan na din nasasabi ni Ma'am Dayan at nung nagsiwalat, nasabi nga nung natunugan na ika nga ho ay magkakaroon ng pagsusuri at aakyatin ng mga kinaukulan ng mga media at iba pang kinaukulan, ay tinago ho nila ang mga armas. Yan ho ay matagal ko na rin nasabi. Yung mga sabi kong yan na tinago ang mga armas dahil natunagan
Sino ka ba na ba nagtatago ng illegal na kapag nakatunog ka na ika nga po may pupunta diyan ay hindi mo itatago? Nas talakay po natin ngayon. Ganyan din po ang sinalaysay nitong tagapagsiwalat na-interview ni Ma'am Dayan. Di ba? So mga tuwid, mga kaibigan, yung ating sinasabi na punto de vista at public opinion noon sa mga nakaraang kong vlog dito sa armas na ito ay nga po ay may katotohanan na talagang may nakatago na armas diyan ho sa loob ng kapihan at napakarami ho. Take note mga kaibigan, ayon po sa ruling ng video na yan na nakatranslate na sa Tagalog na ang nagsiwalat po yung dating membro ay required na magkaroon ng armas at bumili ang sino mang membro ng ika nga po'y kulto diyan ho sa loob ng kapihan. At siniwalat din nga ho na itong number 1 na maraming armas ay itong si Senyor Aguila, si Karen at marami pang iba na nasabi ho. At nasaan po ngayon yon? Yung mga armas na yon nakabaon daw po ng ika nga hanggang dito. At malalim ang pagkakabaon at meron silang strategy, meron silang technique kung paano daw di umano hindi ma-detect ng dog K9 ang mga armas na nakabaon ay kailangang ibalot ho itong armas na ito ng magandang balot at malalim ang pagkakabaon mga kaibigan. Matagal ko na rin pong tinalakayan na kailangan ang K9 na ika nga po'y aso na magsusuri diyan sa kapihan at nasa ganun po madetermine kung mayroon nga po talagang nakabaon na armas. Titingnan po natin yung sinasabi ng taktika ni Senyor Aguila at itong mga pinuno ng kulto, Galanida, na kapag nakabaon ng malalim itong mga armas na ito at nakabalot kung saan man nila binalot ay hindi po madiditik ng K9 dog. Ay titingnan po nga natin. Kaya para ho mapatunayan ito, dahil ito noong pa man, kahit DOJ ho nagsasabi na may mga armas na nakabaon at may laboratory. Kahit ang mga media ay naibalita na rin ho sa malalaking live stream at kahit netizens ay may nakabaon di umano at kahit itong napatunayan niya na mismo na nakita niya at siya ay karanasan niya na dating membro ng kulto na tinuwalag nga ho na siniwalat ho na siya ho nagsabi na may nakabaon. Bakit hindi ho ito natin applyan ng search warrant at nang sa ganon ay magkaroon po ng masusing pagalugad sa parameter ho ng ilang ektaryang lupain ho na nasasakupan nitong pinagkukutaan ng kultong mga walang hiya. Huli na ang lahat, bakit hindi ginawa? Napakanta tuloy ako mga kaibigan. Bakit napakanta ako? Ay huli na ang lahat. Mga kaibigan, dapat noon pa ito ginawa. Nag-iimbestiga nga tayo at maraming iniimbestigahan. Dapat lahat ang gulo ay imbestigahan dahil mismo kayo rin po na mga namumuno ang nagsasabi nyo na may mga armas. Bakit hindi gumawa tayo ng way para ito ay mapatunayan sa taong bayan? Mapatunayan na talagang kung mayroon, di mayroon. Kung wala, di wala. Ba't hanggang ngayon po magiging kahit mayroon nung nagsiwalat na aktual niyang naranasan na nagbaon ng armas diyan sa kapihan ay mananatili ho itong big question mark dahil wala po. Hindi nga nagkakaroon po ng pag-apply ng search warrant diyan ho sa loob ng kapihan. Huli na ang lahat, bakit hindi ginawa? Ayun, napakanta tuloy ako, But mga kaibigan, ang ibig kong sabihin doon,
kung bakit ako napakanta, bakit hindi ginawa noon. Huli na ang lahat eh. Bata, sa puntong iyan, kahit huli na po ang lahat, ay maihabol din. Pwede pa naman po, mga kaibigan, kung sinasabing tinago talaga at binaon. Yung tinatawag nga natin, mayroon po tayo na ika nga po yung mga eksperto. Na nag-iimbestiga, papasok diyan. May mga eksperto tayo para na sa ganun ma-identify kung saan nakabaon itong sinasabi ng mga nakatago na armas. But ang punto de vista ko dito, mga kaibigan, maliwanag pa sa sabaw na mainit na malabo. Ay kung itong mga public opinion ko hindi man tayo nagmamagaling. Kung hindi nila gagawin, ito na ikangay pag-apply ng search warrant, ito ay mananatili nakabaon sa limot. Mananatili po itong nandun pa rin ang duda. Mananatili po itong hindi mapapatunayan. At kung talagang gusto nyo na ika nga po hindi magduda ang taong bayan sa inyo, kung sino man ang umahawak dito, nag-iimbestiga o mga kay nauukulan, hindi po tayo sasala. Hindi po ako nagmamalam. Yung public opinion ko po na apply ng search warrant, 100% gawin nyo po. Magkakaroon ng linaw ang investigasyon tungkol dito sa sa mga nakabaon na maraming armas diyan sa kapihan. Mantakin mo, required. Pag sinabing required, ay kailangan mo na mag-produce, bumili. Sa ayaw at sa gusto mo, ay kailangan mo na ika nga po bumili ng mga armas. Required daw di umano ayon sa ating nagsiwalat na kailangan bumili ng armas ang bawat membro ng kulto na ito. At ang doktrina, alam nyo ang doktrina, mga kaibigan, kailangan maghukay ng napakalalim. At kailangang ibaon ng armas at nang sa ganun ay hindi matrace, madetect ng K9. That's why marami di yung hanggang ngayon. Ang ika nga po ang mga nakabaon na armas ay nandiyan, nakabaon sa limot. Matindi, di ba? Ganyan katalino. Itong si Senyor Aguila. Ganyan katalino. Itong si Mamerto Galaneda, ganyan katalino. Itong kanyang mga ika nga po nagpapatakbo ng kulto na yan. Siyempre, ikaw ba naman gagawa ka ng illegal kung hindi mo gagamitin ang iyong talino sa ika nga po masamang paraan. Masamang paraan yun diba? Ganyan ang kulto. Ang kulto walang maganda na ginagawa yan. Halos lahat yan. Lahat, hindi halos. Na kanilang pamamaraan, illegal at hindi po maganda. Kaya nga kulto, mga kaibigan, di ba? Nako, matindi ito. Kaya tayo po hindi nagmamarunong, hindi po nag-aalam-malaman kahit napakanta tayo ng huli na ang lahat. Bakit di nagawa? Hindi pa po huli ang lahat. Ako ay napakanta lang. Kung pwede lang pakibigyan ng pansin. Bilis-bilisan po natin. Kung gusto nyo lang, na-applyan ito ng search warrant para hindi ito mabaon sa limot. Yan ay aking isang punto de vista, mga kaibigan. At kayo ba ay naniniwala? Pwede bang mahingi ang inyong public opinion diyan sa comment section, mga mahal kong taga-subaybay. Tama ba dito sa aking public opinion, punto de vista, na kailangang applyan ito ng search warrant upang kung mapatunayan at mahanap ang mga nakabaon na armas na napakarami diyan sa loob ng kapihan. Kung naniniwala kayo sa aking public opinion punto de vista, diyan sa comment section, pwede kayo magbigay ng public opinion. Yan ay buong puso kung irerespeto at babasahin ko sa susunod nating mga vlog. Okay! Alam ko nakuha nyo ang aking punto de vista. But abangan mas kabang-abang, kahindik-hindik. Dito sa next vlog nating ipapakita sa inyo
sa next ko pong i-upload. Kaabang-abang ho ito sapagkat pumapasok ko dito na ito pala si Senyor Aguila nung bata pa ay biktima ng isang kidnapper ng pangingidnap at sino ang kumidnap sa kanya at ito pala ay alam ng kanyang magulang. Bakit tahimik ang kanyang magulang ngayon at nasaan ang kanyang magulang? Mga kaibigan, patuloy po na ika nga po'y lahat ng lihim. Lumilipas ang araw, panahon ay lumalabas. Ika nga po'y mga surprisan lihim na kasamaan, kasukdulan nitong si Senyor Aguila at iba pa niyang kasamahan. Abangan po ito, full story, sa next kong vlog, mga kaibigan. Pagpalain po tayo lahat, sasaka na po shoutout, wala na tayong oras. Maraming salamat po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Palakpakan.